Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man at sa iba pang bahagi ng mundo. Maray na aga namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At sa mga tagapakinig naman natin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City, magandang umaga po sa inyo. At sa ating namang listeners sa ating 1197 DXFE Davao, ay magandang umaga rin ang aming pagbati sa inyo. At sa mga walang sawang nakatutok at nakikinig dito sa Metro Manila every Saturday morning, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Bellica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo huy napakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at ng Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si FCD Ferrer, ang ating Prodtext na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Banatukan, Angelica Kalayag, Raymond Paner, gayon din yung ating mga kasama diyan sa Bukawi Transmitter site. At sa punto pong ito ay nais naman nating pasalamatan ang ating pong mga kaagapay na patuloy nating nakakapartner sa ministry po ng 702 DZAS FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa inyo pong suporta ay 75 years na po nating naibabahagi ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter at ang ating transmitter po ay tumatakbo na sa loob ng 25 years. Sa ngayon ay kinakailangan na pong palitan para mas marami pa pong makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Kaagapay, samahan niyo po kaming suportahan ng ating transmitter project ng inyo pong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipaalam na ang inyo pong donasyon ay para po sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan po ng pag-message sa Facebook at sa ating pong 702 DZAS Radio or mag-text po o tumawag sa cellphone number na 0916-296-6620. Ilagay nyo lamang po ang words na transmitting signal, transforming lives. Okay? So bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 19 verse 21. Ang sabi po, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Kayo po ay aming inaanyayahan na makilahok sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung may legal na katanungan, maaari niyo po yung ipadala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon naman po kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause for a break, pero sa ating pagbabalik, tayo po ay dadako na kaagad sa ating unang segment na punto per punto segment na tayo po ay pangungunahan ng ating batikang abogado, Attorney Jeremiah. Kaya't huwag kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas!
Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ipinagdiriwang ang ika-75 taon sa himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik na muli dito sa ating programang Tapas ng Batas. At ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chana Cruz Gonzales at nasa unang segment na tayo, ang Punto por Punto segment. At tayo ay tatalakay ng isa pa rin napapanahon at napakahalagang batas na dapat nating malaman. Kaya ano ba itong batas na ito, Atty. Jeremiah, na dapat natin bigyan ng pansin ngayon? Ang ating pag-uusapan ngayon, Attorney, ay isa sa lagi nating naririnig tuwing may mga kontrobersya at mayroong mga investigasyon. Ito yung tinatawag na Bank Secrecy Law o yung Republic Act 1405. Ano po? Medyo matagal-tagal na po itong batas na ito. Ito po yung naipasa pa noong September 9, 1955. Ano? Ito yung tinatawag na an act prohibiting disclosure or inquiry into deposits with any banking institution o yung Bank Secrecy Law nga na tinatawag. No? So, ang batas ito ay ginawa para i-encourage at palakasin ang loob ng mga individual na magdeposito ng kanilang mga pera sa bangko, imbis na ito naman ay kanilang iniipon lang sa kanilang bulsa at sa kanilang mga bahay. Kasi, Attorney, mahalaga ito kasi kung alam mo na kung sino-sino ang pwedeng tumingin ng iyong bank account, ng laman ng iyong pera na sa bangko o yung pinahiram mo sa bangko na pera, sasabihin, ayoko nga, doon ka na lang sa bahay, ilalagay ko na lang doon sa baul ko doon. Ano? And sabi nga nila, ito hindi ito makakabuti sa pangkalahatang buho ng kalakalan. Kasi syempre ang mga negosyo ay umuutang sa mga bangko at ang kailang pinapautang ay ang mga perang pinapautang din sa kanila ng kanilang mga depositor. So, ang mga depositor ay hindi magpapasok ng pera at magpapahiram kung alam nila na ito ay hindi ligtas. No? At ito ay nakikita na kung sino-sino. Kaya, para ito ay maging magdulot ng kapanatagan ng puso ng mga tao na nagdideposito sa bangko, ipinasa po itong Bank Secrecy Law o Republic Act 1405. Kaya maaari tinatanong niyo, bakit kailangan bang protektahan ang mga bank deposit? No? Technically speaking, ang batas po na ito ay nais niya, sinabi nga natin, na ideposito ang pera sa mga bangko para sila naman ay gamitin para makatulong sa economic development ng isang bansa. Ayan, ha? Para hinihikayat din ang mga tao na
mag-save, mag-impok Yes. from their end. At the same time, Yes. ay nabanggit mo nga, pag yan naman ay na-impok natin doon sa bangko, sila naman ngayon ay maaari nilang i-invest yan upang makatulong din sa ekonomiya ng bansa. Yeah. Pero sabi nga nila, halimbawa ikaw ay may 1,000 piso sa iyong bangko, no? Siyempre naman, ayaw mo naman na kung sino-sinong tao na lang ang siyang makakaalam na ikaw ay nagpasok at merong 1,000 piso Pera ka. sa iyong, may pera ka, no? Either na ayaw mo na malaman ng iba na meron kang sufficienteng pera o kaya hindi ka komportable na nakikiusyoso kung sino-sino sa iyong financial affairs. Mahirap daw, attorney, kasi baka daw mautang. Totoo yan. Kasama din yun, ano? On the other hand naman, kapag ikaw naman ay merong 100,000 o laki na natin ng 1,000,000 piso sa iyong account, ikaw naman ay hindi mo rin naman gusto na malaman ng iba na ganun kalaki ang pera mo sa bangko dahil ikaw ay maaaring maging target naman, no, ng iba't ibang mga kidnapping at bribery. Kung ikaw ay blackmail, no, ang ibig sabihin, maraming mangutang sa iyo. Sabi nga ni Atty. Yun. kanina. Mas nakakabayon na tayo din. Pera, no? Joke lang po. Oo. No? Pero kaya nga, kaya batas ito, Bank Secrecy Law. No? So ito, ang batas na ito, ang nagpoprotekta sa lahat ng klaseng deposito, anuman ang nature na to, sa anumang banking institution. No? Yes. Kung ito man ay investment sa government bonds, kasama rin yan. So ibig sabihin, ito man ay checking account, ito man ay savings account, ito man ay current account, o ito man ay time deposit. No, ang batas na to ay prohibit o hindi pinapayagan ang sino mang tao na i-disclose ang anumang impormasyon, no, o ang pagkatao patungkol sa isang account o sa mga funds or properties na belonging sa isang depositor na nasa custody ng isang bangko. So whether ikaw ay empleyado ng bangko o hindi empleyado ng bangko, bawal na iyong i-disclose. Simple put, walang sino man ang pwedeng pumunta lang doon sa bangko at itanong, magkano ba ang laman ng bangko ni Atty. Chona o ni Atty. Jeremiah? Hindi ho pwede yan. Ano po? Maliban na lang kung ito ay iyong pahintulutan. Pero, sabi nga nila, lahat ho ng batas ay meron pong exception. Yan. Siguro yun ang kailangan natin malaman. What are the exceptions to the Bank Secrecy Law na kung saan pwede hong i-disclose ang laman ang laman o ang identity ng iyong account. Okay? Unang-una sa lahat, marami po pero isa-isahin natin mabilisan. Una, syempre kung ito ay may written permission or consent ng depositor. Syempre kung pumayag na may depositor, wala hong problema, pero ito dapat ay nakasulat. Okay? Number 2, in cases of impeachment. Alam natin, sikat na siya. Ang Pilipino ay aware yan sa impeachment na yan. No, kaya dun sa mga impeachment proceedings, lagi hong naririnig, nakikita natin, sinusubpina ng impeachment court yung bank account. Number 3, upon order of the court in cases of bribery or dereliction of duty of public officials. No, merong utos ang korte at sa mga kaso ng bribery at ang dereliction of duty ng public official. Okay, number 4, upon order of the court in cases where the money deposited or invested is the subject matter of the litigation. Ibig sabihin, ang korte mismo ang siyang nag-utos dahil ang perang pinag-uusapan ang siyang subject matter doon mismo sa kaso. Yes. Okay, so ibig sabihin na kasi tinakbo niya yung pera ko, kaya hindi na niya ibinalik. O nasaan mo ba yung pera? Nandoon sa bangko na ito. Ayun ang subject matter. So, pwedeng sabihin ng korte, sige, uutusan natin ang bangko na ipakita yan. Okay? Number 5, upon a subpoena issued by the ombudsman concerning an investigation it is conducting, provided that there must already
be a case pending in court. The account can be clearly identified, the inspection be limited to the subject matter of the pending case. And the bank personnel and the depositor must be notified to be present during the inspection. Ibig sabihin, kapag merong subpoena, ang Office of the Ombudsman patungkol sa isang investigasyon na kinokondak na to, at ito ay nakasampa na sa korte. No? At number 6, ang BIR ay maaaring mag-inquire sa mga deposito ng bangko in an application for a compromise of tax liability. Ayan, ibig sabihin, ikaw ay nakikiusap sa BIR na baka naman pwedeng babaan ninyo ang aking liability. At sabi ng BIR, hindi mo na ba talaga kaya magbayad? Hindi na po, sabi ng BIR. Sige, mag-i-inquire kami sa bangko mo. So, for tax purposes, pinapayagan pala. Okay? Number 7, ito, lagi natin naririnig, yung Anti-Money Laundering Council o yung AMLC can examine bank accounts pursuant to a court order where there is probable cause that the deposits are related to an unlawful activity or money laundering offense. Yan. Yung anti-money laundering, ibig sabihin sila ho yung ahensya na nag-examine ng mga pera na galing ho sa illegal at nililinis, nilalabhan, no? Nilalander, ibig sabihin. So to speak, Oo, so hinahanap. So kasama po yan. Number 8, ang Anti-Money Laundering Council can examine bank accounts without a court order where there is probable cause that the deposits are related to certain crimes such as kidnapping for ransom, violation of the anti-drugs law, hijacking, destructive arson, murder, and other cases na similar to that. Ibig sabihin, kapag ito ang mga related na mga crimes na aking binanggit, kahit wala akong court order, ang anti-money laundering ay pwede sila maghingi ng information. At finally, ang Bangko Sentral, syempre naman, can examine bank accounts in the course of its periodic or special examination regarding compliance with the anti-money laundering law. Okay. So ayan po ang mga exception natin sa bank secrecy law. Kung wala po doon sa akin mga binanggit na mga exceptions, ay hindi ho pwede. Yes. Buksan, ipaalam, or i-disclose ang identity ng account at gayon din po ang laman po ng account. So tandaan po natin yan. Meron ho kayong karapatan at kung kayo po ay hindi papayag na i-disclose or dinisclose po nila nang wala hong pahintulot sa inyo, ito po ay magiging violation po ng inyong karapatan ayon po sa anti-money laundering, ayon sa bank secrecy. Oo. Kaya nung nagtatanong ka kanina na, baka may magtanong sa inyo, may account ka ba dito sa bangko ito? Kung meron, magkano? Ang sagot, secret. Tama Hindi po. na. Kasi may bank secrecy, di ba? So, That's ayan. right. Pero, yan po ay for the stability rin of the banking industry at mahikayat po yung mga mamamayan natin na mag-save ng kanilang mga pera dito sa bangko, na itabi nila yung portion ng kanilang kita, etc. At hindi ba? Para rin naman magkaroon ng pagkakataon din yung ating banking industry naman din na mapalago pa ito sa pamamagitan ng pag-invest in different industries din. So, Tama. kaya napakagandang pag-usapan kasi talaga napapanahon yan. Tama. Kaya nga, napakaganda na ating usapan. Kaya pagpapatuloy ho namin ni Attorney Chona ang ating usapan. Pero this time, sa pagbabalik po natin, isa na namang napakaganda at napapanahon po panukalang batas ang pangungunahan po ng ating pinakamamahal na mahusay na Attorney Chona Gonzales. Kaya wag ho kayong aalis, babalik po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ako po ay si Jinggoy Bernal. Galing po akong Coron, Palawan at ako po ay tribong Tagbanwa. At tayo po ay manalangin sa aming wika. Ginoyaman ang Diyos, pagpasalamat kami tong nuyo, tong kagayanan mo tong tanan ang tao. Higtong oras ang ay nagipangampuo tong nuyo, yang Korinti yang bansayaman. Yoy magtawang igmag, pakdol ta kinatakwanan tong mga tao ang pag-ubra tong mga Korinti. Iglan daw tong tanan, para maging matinlo yang pagbok yang kuryente yaman. Padayon na ang nagipangampo tong nuyo Gino,
natatangad yawa yung Diyos yaman ang pagtaligan. Iglan daw tong tanan, yawa yung Diyos yaman ang makagagawam tong tanan. Kapuriso yung tanan ng na ay nagluhos sa yaman ang nagipangampo. Tong aran ni Ginoong Hesus. Amen. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Okay, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako po rin po si Attorney Jeremiah Belica. Attorney, ano po ang ating pag-uusapang panukalang batas araw na ito? Ayan, so matapos po nating mapakinggan ang Bank Secrecy Act sa ating punto per punto segment, dito naman sa Akala at Panukala segment ay sabi nga kung kanina mula sa pag-iimpok, ito naman ay sa pag-procure ng mga materials and supplies, pagbili. In fact, ang shorter title nitong panukalang batas na ito ay Buy Filipino o Buy Local Act. Buy Local, ayan. So, Buy Local. Oo, ito po ay ang Senate Bill number 2402. So, ito ay may kinalaman sa pag-i-institutionalize ng preferential treatment, sa procurement daw ng materials and supplies which are produced, made, and manufactured in the Philippines. So, ika nga, imbis na nakatingin agad tayo sa kung ano mga material at mga produkto na items sa pwede natin mabili sa ibang bansa, ba't hindi naman daw nga yung mga produkto natin dito sa ating bansa? So sabi rito, sa kanya explanatory note, Section 12, rather 2 of Article 12 of the Constitution states that the state shall promote the preferential use of Filipino labor, domestic materials, and locally produced goods, and adopt measures that help them make help make them competitive. So yung preferential treatment daw given to Filipino-made and produced products in the Philippines serves several significant purposes. So may dahilan yan. Bakit ba kailangan natin i-promote ang local products, local materials, Sabi rito, ang isa ay economic growth. Tulungan natin yung mga local nating manufacturers and nagpo-provide ng mga raw materials. At hindi lang yon, employment. So meron tayong mga kababayan na magkakaroon ng trabaho kapag pinapatronize natin yung local industry. Ano pa? Magkakaroon daw ng industrial development at self-sufficiency and environmental consideration. So marami raw mga purposes kung bakit kinakailangan buy local tayo. So prioritizing locally made products helps stimulate economic growth. Ito na yung binabanggit natin, Attorney, by supporting local industries and businesses, creating jobs, reducing unemployment rates. Now, according to Ibon Foundation, labor productivity has been a significant factor in driving economic growth over the past 10 years. So malaking bagay na syempre kung ma-empleyo natin ang mas marami nating mga kababayan, magkaroon ng hanap buhay, at syempre tataas yung productivity, hindi ba? Kung kaya raw, mini-measure daw ito at recently sa Philippine Statistics Office recently released data, ang sabi, ang labor productivity daw natin measured at a constant 2018 prices increased daw from 28.9% or from 330,000 per worker in 2012 to 400,000 or 425,511 in 2022. Further, providing preferential treatment to Filipino products promotes development of local industries. It encourages domestic producers to invest in research and development. Kasi alam nila may market.
may mga bibili, meron kami mga kababayan na talagang tatangkilik nito produkto namin. So, lalo namin pagbubutihin ang research and development na produkto namin, hindi ba? Kasi meron tayong may captured market tayo, di ba? So, That's right. andun din daw yung technological advancements and innovation, kung paano nila, hindi lang packaging, kundi paano nila ipoproduce yung produkto. So, promoting local products reduces dependence on foreign goods. Kasi naman, attorney, di ba, hindi naman makakaila. Ang gagaling naman ng mga Pilipino, lalo na yung mga creatives Tama. natin. Di ba, paglikha ng mga sapatos, ng mga damit, di ba, mga gamit natin sa bahay o personal, magagaling naman tayo riyan. So, ba't hindi yun ang i-harness? Kung ito daw ay magagawa natin, bababa na yung ating dependence sa natawag nating foreign goods or yung mga sinasabi nga, imported. Ika nga, ayan. So, it strengthens the country's self-sufficiency by fostering production and availability of essential goods within the domestic market. It also necessary to align sustainable practices and environmental protection efforts with locally made goods, which tend to have a lower carbon footprint due to reduced transportation distances, contributing to the reduction of greenhouse gas emissions. So, syempre talagang medyo isa na rin yan sa kinokonsidera ngayon. So, napakaikli lang naman nitong panukalang batas na ito, pero ano ba ang kanyang scope and application? So, ang sabi lang naman sa Section 4, this act shall apply to the procurement of infrastructure projects, goods, and consulting services, regardless of the source of funds, whether local or foreign, by all branches and instrumentalities of government, its department, offices, and agencies, including, of course, government-owned and controlled corporations and LGUs, subject to the provisions of Commonwealth Act No. 138, na may kinalaman po ito sa pagbibigay ng preference to materials and supplies made and manufactured in the Philippines. Alam mo, kinakailangan pa talagang gawing batas, At may pinapanukala na naman ngayon, para paigtingin ito. Hindi ba parang dapat bilang mga Pilipino, mas talagang bigyan natin ng prioridad yung locally made products at local manufacturers. Na para bang ang ating prayer dumating yung pagkakataon na sabihin natin, gawa sa Pilipinas, magaling yan, mahusay yan, di ba? Matibay yan. Kasi gawa dito sa atin. Kung hindi po natin ipapatronize sa sarili nating produkto, paano po natin mahihikayat ang ating local manufacturers na lalo pa nila pagputihin ang kanilang produkto. Di ba? What are your thoughts, attorney, regarding this? Nako, napakahalaga po niyan. Sabi nga natin, buy local. Naalala ko nung ako I had the privilege of working closely sa dating secretary ng trade of industry, si Secretary Lopez at that time. At talaga kayong mantra, buy local. Bumili ka ng sariling atin at ito rin yung nagpapakita ng pagmamahal din mismo sa produktong Pilipino. At alam niyo ho, kapag tayo bumibili ng sariling produkto natin, nakakatulong ho tayo hindi lang sa ating kapwa, pero sa ekonomiya mismo ng bayan. Siyempre, yung pera na ibinayad mo, ibabayad naman yan dun sa mga empleyado ng kumpanya, at yung empleyado ng kumpanya ay meron din mga anak yun na pambibili din naman. Dito. So, it's becoming a blessing mismo sa ating bansa. Plus, at the same time, it also creates a consciousness sa atin na hindi pala porket estate side, sabi nga nila. Pag estate side na, o kaya ito ay gawang abroad ay mahusay na, marami talagang mahuhusay na mga produkto at gumagawa dito. Yes. In fact, sabi nga nila, yung iba na binibili daw natin na branded abroad, dito rin ginagawa sa atin
Tama. At binabalik sa abas at tsaka binibenta sa atin pabalik. Na mas mahal na, hindi ba? Na mas Oo, totoo mahal yan. na. Kasi pag Yes. pumunta tayo sa mga probinsya, lalo na noong tayo nasa Kongreso at isinusulong natin yung One Town, One Product na panukalang batas noon, na ngayon we are happy to note na pumasa. Oo, pumasa na ngayon. Batas na siya. Kasi makikita mo kung gaano kaganda, no? Yung, at gaano kamalikhain yung ating mga kababayan sa mga produktong kanila ibinibenta sa mga probinsya. At talagang ako personally, I enjoy buying from our local entrepreneurs, mga nagsisimula pa lang. And we are praying na with this new bill din naman na buy local at tong One Town, One Product na law na ngayon, kung hindi tayo nagkakamali, ay bagay na mga polisiya na makatulong sa ating mga kababayan na entrepreneurs na magpatuloy sa kanilang pagnenegosyo at using itong ating mga raw materials at ating mga local products. Kaya sana po yan ay isang bagay na ating ding ma-imbibe. Let us buy Filipino, let us buy local, at tangkilikin natin yung mga sarili po nating mga produkto. Kaya yan po ang panukalang batas na binigyan natin ng daan ngayon sa ating Akala at Panukala segment, ang Senate Bill 2402 o ang Buy Local Act. Ayan, so sa ating pagbabalik mula sa ating break na ito, dadako na po tayo sa ating Payo de Asunto segment, ang blockbuster segment natin, kung saan bibigyan daan na po natin ang mga legal na katanungang ipinadala sa atin. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa Kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay. Ipinagdiriwang ang ika-75 taon sa himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas. Sa last segment na po tayo, Payo de Asunto, kung saan susubukan po namin Attorney Chon ang sagutin ang inyong pong mga katanungan. Ayan, so para sa ating unang katanungan, pakinggan natin, Attorney Maya, ang unang katanungan pinadala sa atin. Pamangkin ko po is enrolled to a private school 5 years ago. Grade 5 student, biglang nag-stop for financial problem.
Until now, hindi siya nakabalik ng school kasi may balance sa school na 34,000. Hindi siya maka-enroll kasi hinahanapan siya ng TOR. Hindi ko din afford bayaran yung balance since ako po yung guardian niya. Walang trabaho ang tatay at nanay at ako na po ang sumalo ng pagpapalaki sa pamangkin ko. Any suggestion po kung saan ako makakalapit sa ganitong problema? Hindi na siya nag-aaral kasi need bayaran ang balance sa school at wala rin akong pera para makakuha na makapag-aral siya ulit. O ayan, Mm-mm. ito nagiging problema din ng mga kababayan natin, ano, kasi nga merong iba na dahil nga sa kakapusan, ano, doon sa kanilang financial na kapasidad, hindi na maipagpatuloy sa private school, ano, ang kanilang pag-aaral. At merong tayong mga balita nga na ngayong pasukan na ito, marami na namang enrollees sa ating public schools na galing sa private school. But yun nga kasi may balanse pa sila na 34,000. At dahil may balanse pa sila doon sa private school, syempre naman nakapagbigay na ng serbisyo yung eskwelahan doon sa kanyang pamangkin at may obligasyon naman sila, no, na bayaran din yung balanse pang 34,000. Kaya doon sa puntong yun ay ano ba ang maaari nating mai-suggest sa kanya na pwede niyang gawin, ano, para pa rin mapagbigyan sila nawa ng private school na ma-release yung kinakailangan transcript of records para makatransfer din naman sa ibang school yung bata. Mhm. Nako. Ang alam niyo po, very interesting yan kasi marami ngayong mga enrollment na nangyayari at nagaganap kung saan-saan. Ano po? Na kung saan ang mismong katanungan, pwede bang ipagkait na ilabas yung transcript of records ng isang bata kung hindi naman ito makabayad. Ano po? Pero alam niyo po, sa noong 2010, ang DepEd ho'y naglabas mismo ng isang order na kung saan sa mga private school ay ang bata daw, ang students na enrolled in one school is entitled to transfer to another school provided na wala ho siyang unsettled obligation doon sa school. With the school he was enrolled in. Ibig sabihin, basta ito'y nababayaran po yung kanilang mga obligation. Ano po? So, yung school po na inattendan po ay ng estudyante is authorized po ng DepEd na i-withhold yung credentials on account of unpaid financial obligation. No? Doon ho sa Manual of Regulations daw ay sinasabi na ang release ho ng transcript of credentials na kahit anong pupil ay pwede hong i-withhold hanggat wala hong maayos na usapan. Subalit, ito ay nagiging sanhi kasi ng abuses. Ano? Kaya ito'y medyo tinemper din mismo yung pag-withhold na ito. May mga ibang mga order na sa korte na sinasabi ay hindi naman pwedeng abusuhin yung pag-exercise ng karapatan ng mga may-ari ng mga private schools na hindi i-release yung TOR. Kaya, pinapayagan na rin po ang katulad ng pagbibigay ng promissory note. No? Kung saan ang promissory note ay pumipirma ka at sinasabi mo na ikaw ay nangangako na babayaran. Opo, sa specific time at kung magkakaano. At ang promissory note ay kinakailangan din na ito ay merong element of negotiability. Ibig sabihin, paid to order or to bearer na pwede yung ilipat. Ano po? Or, ang kadalasan na nakikita natin, attorney din dyan, is yung nagkakaroon din ng tinatawag na guarantor. Na kung saan naghahanap po ng ibang mga tao na may kaya o kaibigan na trustworthy, na pipirma na sinabi pangako na ikay magbabayad naman. No? Gagarantiyahan, yung gagarantiyahan. pagbabayad. Kung hindi siya makakabayad, kami po ang siyang magbabayad. Kadalasan, ito po'y pinapayagan, lalo na kung ang estudyante ay mag-i-enroll ulit doon sa same school. Ano po? So, yan ho ang ilang kung sa inyong mga options na pwede po ninyong gawin. No? Yung promissory note or kumanap po kayo ng inyong guarantor. Ayan. So, bigandaan natin, isa pang katanungan mula sa ating listener. Hi, Tabas ng Batas. Ask ko lang po kasi bibili kami ng rights na lupa't bahay worth 330,000. Pero nag-agree ang owner na 70K ang down payment po namin.
Then ang remaining staggered payment na lang. Pero sabi nila, ang bahay nila ay hindi pa pala na fully paid sa unang may-ari na nabili nila. Ano po ba ang need para maging legal ang kasunduan? O yan, ito naman ay may kinalaman sa rights. Oo. Alam niyo po kasi napaka-general. Pag sinabi, ang binibili ko rights. Lagi po namin paulit-ulit na binabanggit ni Attorney Jeremiah na syempre po, as between a property po na rights lamang ang binibili ninyo at isang property na may titulo talaga sa pangalan na nagbebenta sa inyo, masigurado po tayo kung ang bibilhin natin ay ari-arian o property na may titulo na nakapangalan po sa nagbebenta sa atin. Mas secured po yan. Mas sigurado po yan. Yeah. Kaya po ang aming katanungan, rights ng lupa at bahay. Ano pong klaseng right ito? Yes, ano po, yes. no? Right po ba na parang dahil yan ay pag-aari ng pamahalaan ng gobyerno, yung lupa, kung kaya sa darating na panahon, maaaring ma-award doon sa nagbebenta sa inyo at pagka ganoon ay saka pa lamang maaaring tuluyang isarin sa inyo. Marami po kasing klase na rights, kaya kailangan po naming malaman ano po exactly ito? Ano po ba yung rights na binibili ninyo? Kaya po kung kami lang po ang tatanungin, malaking halaga rin po kasi 330,000 pesos. So, baka maaari ho na kayo ay tumingin na lamang din ng property na titulado sa pangalan ng tao nagbebenta sa inyo. Kasi meron pang usapin dito, no? Okay, staggered payment. So, sa makatwid, magbabayad pa rin sila. At yun daw, ang issue pa kamo, yung bahay ay hindi rin fully paid pa doon sa unang binilhan ng property. So, medyo maraming komplikasyon po. But kung legal na kasunduan, dapat tuloy yung pag-usapang mabuti muna bago kayo magre-release ng pera rito. At alamin ninyo, yan po itatang na due diligence. Alamin niyo muna, ano po ba ang status talaga ng property na yan. Di ba? Sa mga government agencies, kailangan malaman din po ninyo para alam niyo exactly ano po yung binibili ninyo. Opo. Tsaka sabi nga natin, tingnan po natin talaga kanino ho nakarehistro ang lupa. And yan po ay hindi ho rehistrado. Ang tingin natin ay hindi ho ito rehistrado kahit kanino sa ngayon. So, ito ay pagmamayari pa ng ating ng state, no, ng ating bansa. So, tingnan ho natin. At kasi pag sinabing rights, binibili mo yung karapatan ng tao na mag-request na patituluhan ito sa kanyang pangalan. Ano po? So alamin ho natin ano ho ba yung right na yan at kanino ho nakatitulo yung property na yan para mas maayos din ho namin kayong matulungan ni Attorney Chona. Mabigyan ng payo. Yes. Kasi po kung ano man po yung binibili ninyo, syempre yung tinatag nating stepping into the shoes. Kung ano lang po yung karapatan na meron, yung inyo pong kausap riyan, na nagbebenta sa inyo, yun lang din po ang magiging, di ba, estado ninyo o karapatan ninyo. At mukhang hindi po pagmamay-ari ng property na ito ang mauuwi sa inyo. Kung kaya't medyo alanganin no? Ganun pa man ay paalala na lamang din po sa mga taga-pakinig natin, taga-subaybay, please, kung magkukonsidera po kayong bumili ng property, yung hard-earned money ninyo, ilagak nyo na po doon sa property na titulado at titulado sa pangalan noong po nagbebenta sa inyo. Napakahalaga po niyan. Okay, so moving on. Ito pa, may isang katanungan tungkol naman sa right of way. Ayan. So sabi niya, bumili po ako ng lupa kasi sabi nila may right of way na maayos, pero nalaman ko sa ibang tao pala o ibang tao ang may-ari ng lupa kung saan may maluwang na kalsada in front of our property. So bumili siya thinking naman na mabibigyan sila ng right of way doon sa katabi nilang property na may maluwag na kalsada. So nakiusap kami kung pwedeng i-open para naman po magkaroon kami ng daan. Pero, ang ginawa po nila, pinakuran nila ng yero.
Tinawagan pa ako at sinabihang hindi daw kami pwedeng dumaan doon dahil hindi naman ako bumili ng lupa sa kanila. Kaya ang nangyari po, sa kabilang side na lang kami nakakuha ng daan. Okay, so nagkaroon din sila ng right of way, ano? Kaya lang, daang tao lang po ang aming nakuha at hindi makakapasok ang sasakyan. Kinuha na rin po namin kasi para may daanan naman kami papasok sa aming property. We asked them na makipag-usap sa barangay pero hindi sumisipot. Meaning, yung sa kabilang property na may maluwag na daan, ano? Yun ang kanilang sinomon siguro, no? Dito sa barangay pero hindi sumisipot. At nalaman din namin sa barangay, nakadonate na pala ang daanan na yun sa barangay at pwede nang gamitin dahil nakapirma ang tatay nila at isang kagawad ng barangay. Ang amin pong challenge dito sa narration yung ito, sabi-sabi po. Kailangan po may ebidensya, kailangan may kasulatan. Lalo na yan, donation na sinasabi nyo, dapat po may deed of donation yan. So, hindi lang yun, attorney, kasi babayad din ng donor's tax yan. So, yung mga gantong bagay, hindi po maaaring sabi-sabi lang. Kailangan po merong kasulatan. Pero ang sabi nila, so another sabi, binabawi daw nila yung kasulatan na yun, kaya di kami pwedeng dumaan. Just want to ask, ano po ang pwede namin gawin sa ganitong situation? Actually, attorney, doon din sinabi nila ay just so ano raw pwede gawin. Pero sinabi doon, hindi sa kanila ang lupa, kundi nasinop lang ng mga ninuno nila at inangkin. So, ibig sabihin, pati pala yung lupa o yung kalsada, actually hindi na right of way ito, kalsada na nasa harap nila, na gusto nila sinandang daanan ay pinoprohibit ng mga tao na hindi naman may-ari din ng lupa. So ang tanong ho namin, sino ho ba ang nakarehistrong may-ari ng lupa na yan? Kasi kung sino ang may-ari ng lupa na yan, sila ho ang pwedeng magsabi kung sino po ang pwedeng dumaan diyan. Ano po, kung wala hong nakarehistro na kung sino po at ito po ay nakapangalan pa rin sa gobyerno, ay hindi ho kayo basta-basta maaring i-prohibit ho dyan. Tingnan nyo rin ho kung ito po ba'y binabayaran nila ang amilyar at baka naman sila may tax declaration dyan. So hindi rin ho natin, ano ho ba ang kanilang karapatan over the property? Bakit sinasabi po nilang nasa kanila? Ano ho pinanghahawakan nilang titulo dyan? Dahil kung wala akong tax declaration, wala akong mismong titulo dyan, ay hindi ho nila basta-basta pwedeng harangan at iyan po ikalang isara. Ngayon, doon naman sa we are extending our discussion na a little further. Kasi nga, right of way, madalas tayo makatanggap ng katanungan patungkol yan. So, maaari ba talaga mag-demand ang isang may-ari ng lupa na nasa bandang loob, na siya ay bigyan ng right of way? At kailangan ba kung ano yung gusto niya? For example, ay katulad ng sitwasyon na to, meron silang right of way sa kabilang property, kaya lang daang tao lang. Yan. At hindi pwede ang sasakyan. Opo. Katulad ng salita na sinabi natin, attorney, right of way. Ibig sabihin, kailan ka na merong karapatan na humingi ng daanan. Ang una ho dyan, kung wala ka talagang madadaanan, ito ay ikaw ay, for example, ay nasarahan at wala kang daan sa kalsada, ay hindi ka naman pwedeng mabuhay ng ganoon. So, that is the time na ikaw ay pwedeng makahingi ng daanan doon sa pinakamalapit na iyong dadaanan. Pero ito naman ay dapat nagbibigay ka din ng compensation. Subalit kung meron ka namang madadaanan na at hindi mo lang kursunada, ay hindi ka naman maaring mag-demand. Maliban na lamang kung ito'y inyong mapagkasunduan. Ayan po ang mahalaga po dyan. Tandaan po natin na nabanggit namin dati ni attorney na number 1, 4 po na mabilis na ano po dyan, na criteria or na kinakailangan. Una, dapat yung dominant estate must not have any access. Yung lupa ay walang access sa public highway, kaya ito'y naipit. Pangalawa, ay mayroong payment na ginawa for the indemnity. Pangatlo, yung isolation, kaya ikaw ay naipit sa loob, ay hindi mo kagagawan. Kaya ikaw ay naipit sa loob. At pang-apat, ibig sabihin yung right of way should be the least prejudicial doon sa servient estate. Ibig sabihin ito ay kinakailangan yung pinakamalapit at pinaka-shortest
distance doon sa public highway. Hindi naman pwede na doon hihingin mo yung dadaanan mo ay napakalayo papunta naman doon sa highway, no? Na public highway. So yan ho yung apat na criteria po dyan. At any rate, attorney, kinakailangan pa rin na merong indemnification, na merong bayad na ibinibigay. Yes. So, magbabayad po yung humihingi ng right of way. Ayan. So, just to make sure na alam po natin yung detalye na yon, ano? Yes. Kasi hindi po basta makapag-demand lamang tayo ng dadaanan natin. Hindi. Kasi po, ano yun hindi na, kumbaga, bibigyan kanila ng portion ng kanilang property, so dapat may compensation. Pero po yung batas natin ayan. Yes. Also, ito naman isang katanungan pero ibang linya naman. Hindi property, pero tungkol naman ito sa sustento at vowsy. So sabi niya, sakop po ba talaga ng vowsy ang tungkol sa sustento? Separated po ang parents at hindi kasal. Medyo na-confuse lang po kasi ako dahil vowsy is about violence or abusive acts against women and children. Tama po yan, ano? Violence against women and children. Ito po yung VAWC. Dito po ba ang tamang sektor para magkasundo sa subject na yun or may mas better po na sektor? As we experience po sa barangay namin, sobrang bias po sa babae at hindi masyadong mapakinggan ng side ng lalaki. Actually, yung babae pa po ang abusive at ginigipit po masyado yung guy. Sabi daw po kasi sa vowsy, hindi siya mapipilit na magtrabaho. Si guy lang daw po para matugunan ang responsibilities sa mga kids. 2 beses na po na nag-usap sa barangay pero magkaibang lugar. At hindi po parehas ang advice na natanggap nila. So okay, that's medyo procedural But anyway, kasi po pag tinignan po natin ang family code provisions, mga batas po patungkol sa sustento, ay hindi lamang po sa isang magulang naroroon na binibigay ang obligasyon na magsustento kasi pareho niyo pong anak yan. Kung kaya't ang babae na nanay at ang lalaki na tatay ay parehong may obligasyon sa batas na magbigay po ng sustento sa kanilang anak. Ngayon po yung VAWC, Violence Against Women and Children, meron pong binabanggit doon about economic violence na kung sakali po na yung tatay ay hindi po nagbibigay ng sustento na dapat po niyang ibigay, kalakip ng sustento rin na galing sa nanay, yun po yung pagkakataong maaaring maghabla po dahil sa hindi pagtugon ng tatay doon sa kanyang obligasyon na magbigay ng sustento. At yun po ay tinatawag din na economic violence. But again, we would like to emphasize na ang nanay at tatay po ay mayroong parehong obligasyon under the family code na magbigay po ng sustento sa kanilang anak. Kaya po, yung tanong ninyo kanina, tama po si Attorney Chona, ito po ba ay, sabi na ito ba ang tamang sektor? Ang tingin ko, ang kanyang katanungan, ito ba ang tamang avenue na mapag-usapan ang sustento sa bata at paano suportahan ng bata? Kasi very biased daw kapag pinag-uusapan sa barangay. Ang violence against women and children. Oo. Pero kasi tandaan mo natin, ang violence against women and children, ang VAWC law, ay isa pong batas kriminal na kapag ikaw'y napatunayan na nag-i-inflict po ng violence, either physical violence, psychological violence, economic violence, or harm against dun sa tao, ay kulong ho ang kapalit na to, no? So, pero meron ho bang ibang paraan na para mapag-usapan ang sustento sa bata kung hindi naman, kung willing naman ang parehong partido? Ang sagot po ay meron. Ano po? Pwede niyo pong pag-usapan ito na amicably between sa inyo at ilagay po ninyo sa kasulatan na maayos at ito po ay magkakaroon po ng in writing po mismo, no? Ito ay magiging isang legal document ay magkakaroon ho kayo ng patas na usapan or pwede rin hong magkaso for civil case po for support, child support. Ano po, ito ay para mapag-usapan kung magkakano ang bibigyan, kung hindi ho kayo magkasundo amicably. Ano po, pero kung ito po ay sinasabi niya na ang feeling ho ng babae ay tinatakbuhan ang obligasyon at pagkatapos paasahin na maging dependent si babae at ang bata ay bigla na lang bibitawan at hindi ho bibigyan ng sustento. Yun ho ang tinatawag na economic violence po against po dun sa nanay at doon sa anak. Yan po.
Ayan, so bigyan na natin isa pa, no? Meron daw tao na nagkiklaim ng lupa nila. Nakabili ho kasi kami ng property. Ang problema, after 1 week na nabayaran yung lupa, saka ho nalaman na may ganong issue, meaning may nagkiklaim, no? Ongoing na po ang fencing permit at naipa-convert na rin po namin sa residential. Tapos ito nagdaang araw rather, si claimant po nagpunta sa property at pinatraktor yung lupa na pinatatayuan mo namin ng bahay. Nakausap na namin ng pulis pero wala daw silang karapatan na patigilin sila. Hindi po namin alam ang gagawin. Ano po ang suggestion ninyo na pwedeng ikaso o madaling paraan? Okay, so I think, attorney, tanong natin, ito po ba may titulo itong lupa? Ito ay inyong nabili? Yan. Kasi Yes. nakikiklaim po sa lupa na inyo pong nabili itong property. Ang problema ho ninyo, sinabi 1 week pa lang after ay nabayaran na yung lupa at saka naman pumasok. May nagkiklaim. Oo. So ito po ay paari kung kayo po, no, ipagpalagay ho natin na kayo po ang meron ng may-ari ng lupa at bibili niyo yung lupa sa may titulo ng property at hindi niyo ho talaga alam, no? Maaari ho kayo mag-file ng tinatawag po na ejectment. Daan po sa tao pong pumasok sa inyong property within 1 year from the time na siya po ay nang himasok sa inyo pong lupa. Pero ang isa ho ninyong dapat tanungin ay yung nagbenta ho sa inyo ng lupa. Bakit hindi ho sa inyo sinabi na meron ho pa lang itong problema? Kasi kung ito po'y ginarantiyahan niya mismo may warranty yan di ba, attorney? Sa deed of sale. Ayun, so kung ito po ay ginarantiyahan niya na ito ay magkakaroon kayo ng peaceful possession dyan at hindi ho natuloy, ay meron ho siyang pananagutan sa inyong damages at singilin. At maaari nyo sabihin sa kanya na baka pwede nyo namang ayusin yung problema na yan. At dahil hindi ho sila naging tapat sa inyong usapan. Ayan na lamang po ang ating nalalabi na oras dito sa ating Payo de Asunto segment. Pero kung hindi po nyo napakinggan yung naging kasagutan namin sa inyong legal na katanungang ipinadala, ay maaari po nyong balikan yan sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa ating Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi pa ho namin nasagot ni Attorney Chon ang inyong pong ibang mga katanungan, pwede niyo po itong abangan sa susunod pong mga Sabado. Sa may legal concern po, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page. Pwede po kayo mag-send ng audio o video message ng inyong pong katanungan. Ayan, okay. So ngayon ay tayo ay dadako na sa prayer time. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na ibinigay mo sa amin. Kami po ay humihiling na ikaw po ang siyang magbigay ng kaliwanagan sa aming pong isipan at ikaw po, O Diyos, ang siyang gumabay po, Panginoon, sa bawat isang nahihirapan. For those, Lord God, going through a lot of stress, legal problems, Panginoon, na hindi po namin napag-usapan, ikaw po ang kailang maging tagapagtanggol. Ikaw, Panginoon, ang siyang gumabay sa kanila at ikaw, Panginoon, ang siyang magpakita sa kanila ng tamang daan. Sa iyo, Panginoon, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na binibigay mo sa amin upang pasalamatan ka sa kabila, O Diyos, ng lahat, O Diyos, ng mga amin pong katanungan. Ikaw, Panginoon, ang papurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po kaagapay sa mga tumutok po sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakipagtulungan po ng GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyo lahat. Samahan kami muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email
sa DZAS. Info@febc.ph.